Mapalad ang taong itinutuwid ng Diyos ang pag-uugali. Kaya huwag mong mamasamain ang pagtutuwid ng makapangyarihang Diyos sa iyo, sapagkat ang kanyang mga sinusugatan ay kanya ring ginagamot, at ang kanyang sinasaktan ay kanya ring pinagagaling. Palagi kanyang ililigtas sa mga salot at panganib. Ililigtas kanya sa kamatayan sa panahon ng tagutom at digmaan. Iingatan kanya kung sisiraan ka ng iba, at wala kang katatakutan kung dumating man ang kapahamakan. Ang tagutom at kapahamakan ay iyong tatawanan, at hindi ka matatakot sa mababangis na hayop, sapagkat hindi ka gagalawin ng mga ito, at hindi ka na mahihirapang magtanim sa bukid mong mabato. Mamumuhay ng payapa ang sambahayan mo, at walang mawawala sa iyong mga hayop. Dadami ang iyong angkan na parang kasindami ng mga damo sa lupa. Hahaba ang buhay mo, at hindi ka mamamatay ng hindi sa tamang panahon. Ayon sa aming nalaman at naranasan, napatunayan namin na talagang totoo ang lahat ng ito. Kaya dinggin mo ito at isabuhay para sa ikabubuti mo. Usapin mo negosyante at negosyo pag-uusapan ay kahit matagal kayo. Ha? Kasi yun ang nasa puso niya eh. Parang ako, kausapin mo ko tungkol sa Biblia, kahit magdamag di kita atrasan. Pero kausapin mo ko sa chismis, ha? Yayain mo ko sa chismisan, ayoko nun. Wala akong panahon doon, sayang oras ko. Kukunti nga lang tulog ko, makikipag-chismisan pa ako. Pero pag Biblia pag-uusapan, eh kung gusto niyo, subukan niyo eh. Ang programa ko po, 4 na oras. Diba? Sa SBN 21, alas 8 hanggang alauna. 9, 10, 11, 12, 5 oras pala. Ang programa ko. Nakita nyo na bang naubusan ako ng sasabihin pag ang pag-uusap Biblia? Kasi yun ang sumasagana sa puso ko, yung Biblia. Kung ano sumasagana sa puso, yun ang lumalabas sa bibig. Sabi ng Panginoong Hesus, ang masamang tao ay kumukuha ng masamang bagay sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Ang mabuting tao ay naglilitaw ng mabuting bagay sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya po mga kapatid, kung ang laging lumalabas sa dila ng tao ay kasinungalingan, pandaraya, panghahamak, panlait, pagliligaw, ibig sabihin punong-puno yung puso nun ng kasinungalingan, pagdaraya, etc., etc. Kung ano yung sumasagana sa puso yun ang lumalabas sa bibig. Gusto mong bumuti ang lumalabas sa bibig? Pabutihin mo ang puno. Bubuti ang bunga niyaon. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga niyaon. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa kanyang bunga. Ang sabi ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ang paniwala ng Katoliko like father, like son. Sa Katoliko ang kahulugan nun, pag masama ang puno, masama ang bunga. Ang ibig sabihin, pag masama raw yung magulang, masama rin ang anak. Tanga, bobo, gago. Alam niyo kung ba't ko sinasabing gago may turo niyan? Hindi totoo yan. Masama si Abel o si Adan. Di ba masama si Adan, lumabag sa Diyos? Pero nang mga anak siya, si Abel, mabuti. O di palpak yung paniniwalang Katoliko na pag masama ang magulang, masama rin ang anak. Hindi po. Merong masamang magulang, nagkakaanak ng mabuti. Tama? At merong mabuting magulang, nagkakaanak ng masama. Tama o hindi? Kaya hindi ang kahulugan nun, pag mabuti ang puno, mabuti ang bunga, hindi yun ang tao. Yun ay puso. Ang puso, ang puno, ang bunga yung ginagawa. Yung sinasabi ng dila, yung ginagawa ng kamay, yung inilalakad ng paa. Yun ang bunga ng puso. Kaya ang puso, yun ang puno. Pabutihin mo kayong puno, bubuti ang bunga. Pasamain mo ang puno, sasama ang bunga. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Yan po ang tunay na kahulugan niyan.
sa aral ng ating Panginoon Kristo. Kaya para tayo, pakinggan ng Diyos sa panalangin. Bakit po hindi na Pagka kayo'y mapanalanginin, ang sambahayan mo payapa. Lagi kang may kasamang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Natutuwa ang Diyos pagka tayo sumasangguni sa Kanya. Ang pagsangguni sa Diyos, pagsusumbong sa Diyos, pagdaing, pag nga problema mo, sa Diyos mo sabihin, yun ang nakasulat sa Biblia. 4:6 ng Pilipos, ganito nakasulat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tingnan ninyo ito sa karanasan ko po sa iglesia. Pagka pala meron kang kabalisahan, meron kang problema, ang utos pala manalangin. Huwag ka mabalisa, manalangin ka lang. Ipakilala mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing yung mga bagay na kailangan mo. May kalakip na pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng lahat ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Pagka tayo naging mapanalanginin, lagi kang nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka na makatiis dun sa kaaway mo, hindi ka magwawala, mananalangin ka. Pag inaapi ka, manalangin ka. Pag may problema ka, manalangin ka. Sabi ng Biblia, sa pananalangin natin, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo. Ang Diyos pala, ang pangunahing iniingatan, puso't pag-iisip. Kaya hindi ka maloloko eh. Hindi ka madidepress. Pero mga tao na didepress, nagpapakamatay eh. Pero ang isang tapat na lingkod ng Diyos, hindi ka madidepress. Kahit maraming problema, hindi ka madidepress. Ang unang-unang iniingatan ng Diyos, yung puso at pag-iisip. Ang kailangan lang, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos. O di diretso, hindi naman kailangan mabang. Alis na ako. Di ba? Sabi nga ng Tagalog, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Hindi po yung paraan ng pagkamatay ang magdidetermine kung saan pupunta yung espiritu o yung kaluluwa mo. Yung pamumuhay mo ang magdidetermine para malaman mo kung saan ka papunta. Kung ikaw po ay taong matwid, ang espiritu mo, ang kaluluwa mo pupunta sa Diyos, babalik sa Diyos. Basahin natin ang Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yun hong mga espiritu ng ganap na tao, yung mga taong mabubuting sumusunod sa Diyos, yun po ay nasa Diyos, nandun sa Kanyang sa langit. Pero yun pong mga taong swail, di sumusunod sa Diyos, hindi po pupunta sa langit ang espiritu ng mga yon. Basahin natin ang 1 Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na ng unang panahon ay mga suwail. Yung palang mga taong suwail, pagka namatay pala yon, ang mga espiritu nila nakabilanggo. Kumbaga parang akusado na ibinibilanggo. Sabi ni Kristo, mapapalad ang mga may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Mga kababayan, panatilihin natin ang puso malinis, makikita mo ang Diyos. Huwag mong dumihan ang puso mo. Huwag mong pasukan ang puso mo ng hinala, masamang akala sa kapwa, mga duda. Basta pabayaan mo lang sila.
Huwag ka mag-isip ng masama para yung puso mo laging malinis. Kasi kung ikaw lahat ng chismis papakinggan mo, dudumi ang puso mo. Yan hong mga chismoso at chismosa. Mga ahente ni Satanas yan para dumihan ang puso mo. Ang daladala niyan, mga chismis, para ikaw ay magalit sa kapwa, makapagkaroon ka ng masamang isipin sa kapwa. Ang trabaho niyang mga chismoso at chismosa, huwag niyong gagawin, marurumi ang puso niyan. Mga kapatid, huwag kayo sana magagalit sa akin. Hindi po mabuting nagpapaniwala sa kwento at sa mga katha-katha. Mas magandang magpaniwala doon sa nasa Biblia. Kasi yan po ang otoridad ng katotohanan. Lahat ng katotohanan nakasulat po sa Biblia. Pagkikita sa unang tingin, nagkagustuhan na sila. Sabi naman ng Katoliko, tinamaan daw ni Cupido. No. O bakit kung talagang totoong merong Cupido? No? Bakit kung talagang tinamaan ni Cupido? Bakit pagkaraan ng 2 buwan, hiwalay na? Ano yun? Inalis uli ni Cupido? Wala po sa Biblia, huwag tayo nagpapapaniwala. Ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram, at ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Iwasan ang masama at gawin ang mabuti. Nang sa gayon ay manahan ka sa lupain magpakailanman. Dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan, at ang mga taong tapat sa Kanya ay hindi niya pinapabayaan. Nagising ka na naman, bago ka makipag-usap kahit kanino. Punta ka uli dun sa walang nakakakita sa'yo. Manalangin ka uli. Panginoon, salamat po. Iniligtas mo kami sa magdamag. Maraming pwedeng mangyari sa magdamag eh. Sa ngayong umagang ito, nakikiusap po ako uli sa iyo. Ako po'y maghahanap buhay. Papasok sa eskwela ang aking mga anak. Maiiwang mag-isa ang aking asawa. Sana po, samahan mo kaming lahat saan man kami po maroon. Iligtas mo po kami sa masasamang tao. Iligtas mo kami sa mga panganib sa daan. Sana loobin mo, Ama, makasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin sa maghapong ito. Sana po kumita ako ng sapat para sa pagkain at pangangailangan ng aking mga anak. Salamat po ng marami sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Umalis ka na sa bahay. Huwag ka nang mag-alala. Bahala ang Diyos sa pamilya mo at sa iyo. Yan po ang pananalangin iniutos at itinuro ng ating Panginoon Kristo. Ito ang pinakamabuting pag-asa ng isang Kristiyano. Lagi tayong makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ang Diyos ang bahala sa pinakamabibigat nating problema. Kaya ako naniniwala sa Diyos, tama talaga eh. Ano ang sabi ng Diyos na tama? Ayun, kung kakain ka, manggaling sa iyong pinagpawisan. Hindi baling kumain ng tao, basta't pinapawisan siya. Napapagod siya nang gagaling sa marangal na hanap buhay. Yung pangangalo niya na nagkakasala ka, hindi mo pa ginagalaw yung babae, sinabi ni Kristo doon sa Mateo, Kapitulo 5, ang versikulo ay 28. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasalan na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ang pangangalo niya sa panahon ni Moises ay kung halimbawa sumiping ka sa asawa ng iyong kapwa o sa hindi mo asawa. Pero pagdating kay Kristo, iba ang batas. 27 muna, kapatid na Daniel. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalo niya. Sa panahon niya ni Moises. Ngayon, ang sabi niya sa 28, Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Maliwanag kung gayon ang punto ng Panginoon na sabi nung araw, huwag kang mangangalo niya. Ako hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kang mangangalo niya. Kasi yung pangangalo niya, consummation na yon ng masamang gawain. Ang sinasabi ko sa inyo ay ang tingin pa lang sa babae na meron kang masamang hangad sa puso. Ibig sabihin, dito pa lang sa panggagalingan ng pangangalo niya, yung root cause
yung pinakaugat, pinipigil na ni Kristo. Mas mahigpit ang batas ni Kristo kaysa sa batas ni Moises, na noon, mapepinahan ka pagka nangalunya ka. Kay Kristo, tumitingin ka pa lang, taglay mo ang masamang hangad, nagkakasala ka na ng pangangalunya. Kaya kay Kristo, hindi ang bawal lang, yung pagpatay. Ang bawal, yung mapuot ka. Kasi yung puot, yun ang humahangga sa pagpatay. Yun ang ugat ng pagpatay. Pangkaraniwan, ang ugat ng pagpatay, yung puot sa kapwa. Kaya ang sabi ng unang Juan 3:15, Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. kay Moises, magkakaroon ka ng penalty pag pumatay ka, buhay sa buhay, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, etc. Pero kay Kristo, inaalis niya yung pinanggagalingan ng gano'n na mananakit ka ng kapwa, inaalis niya. Kaya sabi niya, iibigin mo ang iyong kaaway. Pag nagutom, papakainin mo. Pag nauhaw, papainumin mo. Yun ang sabi niya. Yung kaaway mo, idadalangin mo pa sa Diyos. Paano kang papatay pa nun? May mga iglesia, pumapatay talaga ng kaaway . At ang masama pa, ang pag-iisip nila, pag pumapatay sila, naglilingkod sila sa Diyos. Basahin natin yung Juan 16:2. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. Yan ang pinakamasama sa lahat na naituro ng mga pastor at mga leader ng relihiyon. Yung sinabi ni Kristo na kasama ang naihasik ng mga pastor ng relihiyon na nag-aakalang ang pumapatay sa kapwa ay gumagawa ng paglilingkod sa Diyos, samantalang bawal ngang patayin. Pati kaaway, iibigin, papakainin at saka paiinumin. Yung pagpapakain at pagpapainom, yun ay pagpapakontinue ng buhay. Para patayin mo, labag kay Kristo. Magkaiba ang batas ni Kristo at ni Moises. Kay Moises, huwag kang papatay. Kay Kristo, huwag kang magagalit sa kapwa. Huwag kang magmamalupit sa kapwa. Hindi ka nahahangga sa pagpatay. Ganon din yung pangangalo niya. Kung halimbawa, ang pangangalo niya ay kinukondena ng batas ni Moises, pinapatay, binabato, kay Kristo, para mapigilan ka sa pangangalo niya, ipinagbawal niya na yung pagtingin sa babae na may masamang hangad sa puso. Yun ang nagpapa-increase ng secretion ng hormones na para makaramdam ka ng libido at pag tumitingin ka ng may paghahangad sa puso. At dadating sa punto na mahihirapan ka ng kontrolin. Madadala ka na ng demonyo na iraos yung nararamdaman mong kahalayan. Walang taong mabubuhay na walang mag-aalaga. Kaya kahit napakasama ng magulang, dapat ang anak marunong tumanaw ng utang na loob. Tandaan niyo po, ang panalangin, paghiling, nakalakip ang daing at pagpapasalamat. Yan po ang pananalangin. Halimbawa, matutulog ka po. Gabi na, trabaho ka. Lumuhod ka sandali sa Diyos. Huwag kang matulog basta para huwag kang managinip, huwag kang bangungutit. O kaya kung matutulog po tayo, bago tayo bumimlay, kahit na tayo pagod na, lumuhod tayo sa isang sulok ng bahay. Tapos manalangin tayo sa Diyos. Ama, salamat po sa iyo sa maghapong ito na aming itinawid mo kami sa aming mga paggawa. Salamat po sa pag-iingat mo sa aking sambahayan. Matutulog po kami. Sana po, Ama, bantayan mo kami ng iyong kapangyarihan. Iligtas mo kami sa mga masasamang pangitain at sa mga kapahamakan. At kung kalooban mo po, bukas ng umaga'y magising kami, bigyan mo kami ng lakas na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Maiksi lang po pero nauunawaan ng Ama yun. Sabi ng Diyos, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Bayaan natin yung ganti ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ako ang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Huwag kang gaganti, bayaan mo na lang ang Diyos ang gumanti sa kanila. Maniwala. At sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Kaya maraming taong naliligaw dahil sa kakulangan ng turo. Tayo, kaya nagkakatipon tayo, mga kapatid sa iglesia, para ang ating mga kapatid laging madiligan, kumbaga sa halaman, o laging mapakain, kumbaga sa pagkain. Kaya nagkakatipon. 10:25 ng Hebreo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yun ang dahil kaya nagkakatipon. Mag-aaralan sa isa't isa, huwag nating pabayaan ang wika yun. Lalo na kung namamalas nating malapit na ang araw, lalo na kung parating na yung pag-araw ng pagbabalik ng Panginoon, kailangan tayo'y laging busog sa aral para wag tayong maligaw kasi nakakaligaw yun yung pagkawala ng aral. Kaya tayo may pagkakatipon. Bakit merong mga tao kumikita pero baliwala rin? Wala siguro silang kasama ng Diyos. Merong mga tao kasi na walang pagkakilala sa Diyos, kaya baliwala yung kahit kumita ng kumita, nababaliwala. Pakinggan nyo sa isang talata ng Agay, sa Kapitulo 1, meron tayong ganitong mababasa sa versikulo 6. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Tanyo, kumikita, nagtatanim, pero ang kinikita parang nalalagay sa supot na butas. Ibig sabihin, walang natitira, nauubos din kahit anong gawin. Ano sabi ng Diyos? Tuloy natin sa 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Yan, ang unang-unang dapat maisip ng tao, gunitain mo yung lakad mo. Tama ba ang lakad mo sa Diyos? May Diyos ka ba sa buhay na kasama? Meron ka bang kasamang Espiritu ng Diyos? Pag wala kasi, nababaliwala yung mga pagod mo Pero kung may kasama kang Diyos, pakinggan nyo sa 1, 2, 3 ng awit. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Kita nyo, papunta sa pagginhawa kung may kasama kang Diyos sa buhay. Kung nagbulay-bulay ka sa kanyang kautusan, ang ligaya mo, ang kanyang katwiran, mayroong bahaging malaki ang Diyos sa puso mo, para ka lang punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Hindi ka malalanta, magbubunga ka sa panahon, at anumang gawin ng wika ay giginhawa. Sabi, sino magtatrabaho kung lahat mayaman? Ha? Milyonaryo ka, milyonaryo ako. Ba't mo patakalkal sa akin yung CR mo? Ba't ako magkakalkal? Mayaman ka, mayaman din ako. Kaya bakit? Mahirap kasi kung wala akong pera. O di may balance. Parang ganito yun May nagtanong sa akin, Brother, ba't naman ang Diyos akala ko ba pag-ibig? Ba't hindi tayo pantay-pantay? Abay, pagka pantay-pantay, hindi siya pag-ibig. Bakit? Ay, tanong nyo. Pantay-pantay tayo lahat. Pantay-pantay tayo ng taas. 5'7" lahat tayo, kasing taas mo. Pantay-pantay tayo ng ilong. Pantay-pantay tayo ng bibig. Pantay-pantay lahat. Ha? Lahat pantay-pantay. Ano ang labas? Magkakamukha tayo. Di ba gano'n? Ha? Pag
pag natulog ka, nagising ka uli, akala mo asawa mo. Bakit? Kamukha rin ng asawa ni Teban yung asawa mo. Pantay-pantay lahat eh. Magulo mundo nun. May nagnakaw. Hinabol ng pulis. Yun ay nagnakaw. Nakaligat yung pulis. Yung isa naman kasi pareho ng itsura eh. Di ba? Pare-pareho lalabas eh. Merong isang tao, sabi niya, nandun siya sa ilalim ng puno ng duhat. Papahangin siya, nakita niya yung puno ng kalabasa doon. Ang lalaki ng bunga ng kalabasa, gapalanggana. Andun, kalabasa. Sabi niya, naisip niya, ba't yung kalabasa? Ang liit-liit lang ng puno, ang laki-laki ng bunga. Ito namang duhat, ang laki-laki ng puno, liliit naman ng bunga. Nag-iisip siya. Para bang nag-iisip siya, ba't ganun? Ang nangyari, humangin. Naku, nabaksak yung isang kumpul na duhat. Tumama sa ulo niya, kumpul na duhat. Sabi niya, Diyos ko, patawarin mo po ako. Bakit niya? Ba't niya sinabi, tama pala ang Diyos? Kasi kung nagkataon yung kalabasang kumpul-kumpul ang andod yung bumaksak sa ulo niya, patay siya. Di ba? Naintindihan niyo na mga kapatid? Naintindihan niyo? Huwag nating sisisihin ng Diyos. Huwag nating ku-questionin ng Diyos. Let us not question God. Let us study the wisdom behind each creation. Why? There is a reason. Why are my eyes dim? Because if they were there, it will be awkward. See? Why is your anus there? Why is it not placed here? It is very awkward if your anus will be here. So, the best place for your anus is there really. It is covered there. It will not harm you. See? Your eyes are there because this is the best place that the eyes should be. What God have made is the best. We have no business questioning Him. We must not question Him. So, you are rich, good for you because you are rich. But pay me. I will work for you. The reason why I'm working for you because I do not have the money. So we will live in harmony with each other. Rich and poor. But something must be understood. There will come a time when everything will be perfectly equal, and that is in the kingdom of God in heaven. Yan po ang dapat natin makita. Binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay dito, maigsi lang. Pero pagdating ng panahon, binawi ka mo, no? Namatay ka, bubuhayin ka uli. Hindi naman ito ang katapusan eh. The earth is not the final place for us. Merong heaven na sinasabi, may kabilang buhay. Merong buhay doon sa walang hanggan, sa eternity. Kaya nga pinatikman ka ng buhay dito para malaman mo kung gaano kahalaga yung buhay na walang hanggan. Walang sakit, walang problema, walang barumbado, walang magnanakaw, walang mga drug addicts doon sa kabila. Itong buhay ito, parang ano lang ito, training ground. Para tayo maging dapat dun sa mas magandang buhay. Timoteo 6, ganito ating mababasa. Unang Timoteo 6. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Meron pong tunay na buhay. Yung tunay na buhay sa kabila, wala na pong kamatayan yun. Yung buhay dito may kamatayan pero yun doon sa kabila wala nang kamatayan. Kaya po, yun ang tunay na buhay, sabi ni Pablo. At yun ang anyaya namin sa inyo, mga kababayan. Siguro, katawa-tawa kami para sa iba, but being biblical is being sure of our salvation. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Kikipagkaibigan ka, may kaibigan higit pa sa isang kapatid. Pero kung paramihin mo lang kaibigan mo, kahit sino na lang, wala ka namang mabuting layunin. Gusto mo lang barkada, inuman, mapapahamak ka lang. Yung masamang kaibigan, makakasira ng mabuting ugali yon. Corinto 15:33. Huwag kayong padala
pagnanaya ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Ayon. Kaya hindi ka basta makikipagkaibigan, kapatid. Lalo na, halimbawa, makikipagkaibigan ka, masyadong magagalitin. Bawal ng Diyos yun. 22-24. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Huwag kayong magbabalita ng kasinungalingan. Huwag kayong magsisinungaling para tumulong sa isang taong masama. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama. Kung sasaksi kayo sa isang kaso, huwag niyong babaluktutin ang hustisya para lang masunod ang opinyon ng karamihan. Makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis ng mga damit nila, dahil papayagan silang makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero maiiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukulam, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat ng nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya sinabi sa akin ng Panginoon, kung magsisisi ka, pababalikin kita sa piling ko, para patuloy kang makapaglingkod sa akin. Kung magsasalita ka ng mga makabuluhang bagay at iiwasan ang mga bagay na walang kabuluhan, muli kitang gagawing tagapagsalita ko. Kinakailangang sila ang lumapit sa iyo at hindi ikaw ang lalapit sa kanila. Gagawin kitang parang matibay na tansong pader para sa mga taong ito. Kakalabanin kanila pero hindi kanila matatalo. Dahil kasama mo ako, iingatan kita at ililigtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at mararahas na tao. Makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumatawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Tama ang sinasabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita may katapusan. Dapat ang analysis, ano ba yung pinaka-importanting bagay sa mundo? Lahat ng importanteng bagay dito may katapusan. Kung alam mong may katapusan, ba't mo naman ipagpapalit yung Diyos sa bagay na may katapusan? Kung alam mo ang halaga ng Diyos sa buhay mo, at kung alam mo ang halaga ng paglilingkod sa Diyos, hindi mo siya ipagpapalit. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Katapos sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong niyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa,
at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay, at kapag naglalakad, kapag nakahiga, at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso, o ilagay sa inyong mga noo, bilang paalala sa inyo. Huwag kayong magtsismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala, para kayo'y walang panagutan. Dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman, at kagalakan. At ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan, para siyang humahabol sa hangin. Kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan, at makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. At dahil ginagawa ng Diyos na abala ang tao sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila, hindi sila nag-aalala na maiksi ang buhay nila. Sinabi pa ni Jesus, "Kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, dahil mamanahin nila ang mundo." Magsasalita lang tayo kung kailangan nating sabihin ng isang bagay. Mas mabuti po ang tumatahimik, nakakatipid tayo sa kasalanan. Sapagkat sa karamihan ng kasasalita, hindi tayo magkukulang ng pagsalangsang. At sa pagsasalita, siguraduhin po natin ang ating sinasabi yung totoo lang. Huwag tayong magpakunwari. Pag sinabi nating, "Oo, kapatid, sa awa ng Panginoon, dadating ako sa iyo, pupunta ako," tutuhanin mo. Gawa ng imahen para sambahin o luhuran. Alam mo kung bakit bawal ng Diyos yung paggawa ng imahen? Ang talata ng Isayas, meron akong babasahin ganito, 42:8. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang sinumang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid, at sinasagot niya ang mga panalangin nila. Ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Ang Diyos mas mahigit sa lahat kung magmalasakit pagka siya nagmalasakit sa'yo, buong langit at lupa pwedeng utusan ng Diyos, pati mga anghel para ikaw iligtas o kaya ingatan. Kaya pagka sa Diyos ka nagtiwala, mawawala lahat ng alalahanin mo. At yun ay ginagarantiyahan ng salita ng Diyos na totoo, na tiyak na mangyayari. Sapagkat titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, linindol sa iba't ibang mga dako,
Ito ang pasimula ng kahirapan. Hindi pa yun ang pagdating niya. Nung makita nung ibang lumilindol, nakakagutom, nagkakadigma, sinabi yun na raw. Kaya malapit na. Teka po, hindi pa po tapos. Yun pa lang ang pasimula ng kahirapan. Pagdating sa mga bagay na spiritual, hindi masamang magtanong dahil hindi naman tayo lahat ay nag-aaral ng Biblia. Yung doktor, pagod maghapon sa klinika. Yung isang abogado, paghapon sa bupete. O, di ba? Yung nagtitinda ng papoy sa Libertad, madaling araw pa lang, nandun na yun Makakapagpasa pa ba ng Biblia yun?